So sabi ko kay Inday, sabi ko sa kanya, VP, ang tawag dito, alam ko naman mahirap eh. Alam ko naman na ano eh, na ang tawag dito na hindi naman madali sa'yo yung sitwasyon mo ngayon eh. Pero sana, huwag kang mag-give up, mag-try. Ayun. Sabi mo sa kanya? Oo. Anong sabi niya? Sabi niya, tapos, kasi naiiyak ako. Tapos sabi niya, alam mo, naiiyak ako. Naiiyak rin ako, pinipigilan ko na. Sabi niya? Oo. Sabi niya naiiyak siya? Oo. Sabi niya naiiyak Ulit daw yung siya. sinabi mo sa kanya para marinig ng lahat. Sabi ko, alam ko naman mahirap para sa yung sitwasyon mo. Pero kasi kami, sabi ko kagaya nung yung mga followers ko, durog na yung puso nila eh. Lalo na yung mga matatanda, di ba? Eh, everyday nakikita mo, parang putang ina, ganito na ba talaga yung bansa natin? Ganito na ba talaga yung, di ba, ano to? Di ba, parang, ganito na lang ba tayo? So sabi ko sa kanya, syempre, mahirap, she's facing impeachment, sa katerba yung kaso niya, lahat kaaway niya. Syempre, thankful ako na meron, at least kahit papaano, meron kang maituturo dun sa mga bata na, kayo ha, ganito ang itsura ng matapang. And then you point your finger to Inday. Kasi, sa ginagawa ngayon ni Inday, talaga sobrang tapang niya eh. Di ba? Yeah, sobrang tapang niya. As in, actually, yun lang naman na ano ko eh, na parang, I'm so happy na na Inday kept herself. Naiyak na rin ako. I'm so happy, Inday, na you gave, kasi ano ka namin, Inday, generation ka namin eh. You are the, actually, Inday is the representative of our generation. Kasi every generation has some representative person eh. I think it's Inday for our generation. It's Inday. And I am so happy na Inday didn't fail our generation. Yes, oo. Kahit hindi ka manalo, Inday, kahit matalo ka dyan sa impeachment, kahit hindi ka maging presidente, you represented our generation so well. How? Hindi, kasi alam namin ng laro sa politika. Kung ibang tao yan, nagpabili na yan. Nagpakain na sa sistema, di ba? Nagpakain sa sistema. Si Inday, sinapak ni Inday yung sistema. Sabi ni Jade Kevin Santos, unfortunately, we cannot revolt like that of French Revolution because we're more afraid to gorgor the corrupt we're more afraid to be gorgored by the corrupt politicians, and Catholic Church isn't helping. Masyado tayo mabait, hindi bobo para parusahan ng mga corrupt officials for the thought na magbabago pa sila. Well, I think the mere fact that we cannot really see that we need to sacrifice to make Philippines better, well, that dumps us. Yun, wag na tayong gumawa ng excuses, Jade. Jade? Yung kabaitan natin, yun yung nagpapabobo sa atin. Yung unwillingness natin to take risk, yun yung nagpapabobo sa atin. Yung unwillingness natin na unwillingness nating maging matapang, yung unwillingness natin to speak up, that makes us stupid. Kasi nakikita mo na, hindi ka nagre-react, tinatanggap mo, kinakain mo kahit mali. O di ibig sabihin, tanga ka. Ay, nako. Di ba? Huwag natin matamisin yan. Na totoo lang, kaya humahaba yung usapan kasi minamatamis nyo eh. Ginagawa niyong palatambol, yung ganito. Kaya, hindi, takot lang tayo kasi ayaw nating magurgur or ayaw nating maapektuhan yung negosyo or ayaw nating pag-initan or whatsoever. So, tinanggap na lang natin na bastusin yung karapatan natin. Araw-araw. So, if we accepted na justifiable yung pag-disrespect sa mga karapatan natin araw-araw, that makes us dumb. Will intelligent people or yung mga smart na tao, will they just accept being trampled upon?
every day of their lives? Parang hindi naman. 'Di ba? Parang hindi naman. So yun, so parang sa'kin that makes us ano, pagod na ang Pilipino. Ayaw mag-risk, ayaw mag-take ng risk. Kaya tinatanggap na lang natin yung ganito. Tinatanggap na lang natin tayong barurutin araw-araw. Kaya ayaw na nating mag-isip pa ng mas malalim. We're always at the level of survival. Kaya hindi tayo ano. Ay, nako. What can we do? Ayun. May pag-asa pa kaya ang Pilipinas? Well, ayun nga, sige kukwento ko na yung ano, kukwento ko na na-meet ko si Inday kahapon eh. Na-meet yung, actually maraming mga vloggers yung na ano, makasama. Maraming vloggers yung kasama. Tapos, we have to organize to shake the government. Yeah, totoo. Big day na. Ano pong big day, Mr. Ray? Ano po yung big day? Ayun. Dami rin kasing duwag eh, sabi ni JFB. Totoo. Ayaw natin mag-take ng risk. So siguro sa calculation ng mga tao, mas okay pa rin, 'di ba? Mas okay pa rin yung ganitong sitwasyon. Eh okay ba talaga yung ganitong sitwasyon? Hindi. Alam natin hindi. Pero dahil takot lahat, nagtitiis tayo. Diba? So, anong gagawin natin, mga Mars? Mag-abroad. Abroad na tayo. Visit. We sympathize but we do not organize to make a stand. Oo nga eh. Kaya nga dapat, kaya nga sabi ko, every time na merong event, yung that will allow us to ano, to show warm body, take advantage. Lumabas na tayo, 'di ba? Ganun. Bistak here, patay kung patay, sobra na kayo Tongres, sabi ni Asilfi. Alam mo, I wonder how Americans will remember the killer of the health insurance company. Yeah, exactly. Ano yan eh, it's already historical. Mm-mm. Hmm. Mali po yung katuruan ng mga damaso na love your enemies. Enemies po natin si Bangag dahil lulong po siya sa droga ni Lucifer. Siguro magising lang ang mga tao kapag inulan na tayo ng bomba dahil kay Bangag. Wala na, too late na yan. Pag inulan tayo ng bomba, wala nang opportunity para magising. Kasi patay na tayo ngayon. I want, maybe next year, mag-message ako sa iyo, sabi ni Pina Fern. Sige po, message lang po kayo. Filipino revolt only when corruption and abuses directly impact their lives, often at the brink of death, as seen during martial law when Ninoy's assassination sparked outrage. Mm-mm. May ano talaga dyan, Maki, yung meron talaga masasakripisyo. Unfortunately. Luigi is being celebrated. Yung Levi's jacket niya ay sobrang dami ng demand at nagmahal. Seriously? Naging ano, no? Naging icon? Parang ano, no? Italian looking pala siya, no? Mukhang Italian yung heritage niya. Ayun. Yun lang. Okay, anyway, kukwento ko na. Actually, related dyan yung ano, related dyan yung napag-usap. Nung kaya nagkaroon ng meeting kasi gusto magpasalamat ni Inday sa mga vloggers. Sabi niya, naging napaka-importante ng role ninyo para sa kanya. Dahil at least kahit papaano, dahil
meron siyang ano 'no, meron siyang kakampi sa mga vloggers, gano'n. Tapos nagsalita na nga rin siya na, okey lang impeachment, ituloy niyo na lang 'yan. Na-aano siya na sabi niya hindi siya 'di ba, hindi siya magbabago, yung kanyang stand ay paninindigan niya kahit pa mag-isa na lang siya, gano'n. May nagtatanong kasi kanina, yung parang meron kasi rin tayong mga leaders na ayaw mag-take ng risk, gano'n. 'Di ba, yung parang wala rin kasi daw tayong leader na na yung maging sobra bang radical. Kasi naumay rin kasi tayo sa radical ng mga sa radicalization ng yung mga radical leader na hindi rin naman pala sincere at the end of the day, yung mga communist na nag-attempt na, 'di ba, na labanan yung oligarchy, ganyan-ganyan. So at the end of the day, makikipagkantutan lang rin pala sa mga oligarchs. Wala na nga sila. It's the West is degenerated. Mm. Alam mo Ayun. yon? Degenerated. True, ayun. So sabi ko kay Inday, sabi ko, alam niyo po ma'am, alam niyo po VP, yung ginagawa niyo kasi ngayon, it is very important. And it's very important na makita ng mga bata na kahit kalaban niyo na yung buong mundo, kahit lahat inaaway kayo, but you still stand up and still fight for what you believe in. At hindi ka nag-bend, hindi ka naki-join sa kanila, at talagang pinanindigan mo yung kung ano yung alam mong tama. Hindi siya takot. Well, mag-isa na lang naman talaga ni Inday, wala naman talaga siyang kakampi, 'di ba? Wala siyang kakampi. Hindi siya nagpapa-victim, hindi niya ginagamit yung, "Babae ako, inaapi niyo ako." 'Di ba? Hindi siya nagpapa-victim, hindi siya, nagpapaawa, hindi siya gumagamit ng gender card. Sabi ko, importante na nakikita nung mga bata na hindi ka dapat matakot kapagka may pinaglalaban ka na sa tingin mo ay tama. Ayun. Tapos yun, so parang na-explain ko sa kanya, sabi ko, "VP tawag dito, yung mga followers ko kasi, shout out sa aking sa lahat ng mga nanonood ng live gabi-gabi." Kasi kinuwento ko kayo kay Inday. Sabi ko, "Alam niyo po, yung followers ko po karamihan, mga Thundercats." Ayan. Mga Thunders yung followers ko, gano'n. Alam niyo yung Thunders, 'di ba? Ayun. Yung mga Thunders kong followers, alam niyo ba kung ano Thunders? Thundercats, ayan. Mga majojonda. Sabi ko majojonda yung mga followers ko. Kasi parang sa data analytics ng YouTube at saka Facebook, malaking percentage ng followers ko, 50 years old pataas. 50 years old pataas. So sabi ko kay VP, sabi ko, "Ma'am, alam niyo po, marami pong sa mga followers ko na talagang sobrang frustrated. Sobrang talagang nadudurog talaga yung puso sa galit, ganyan-ganyan. At marami rin sa kanila apologetic. Kasi may mga sumusulat pa nga sa'kin na, "Joey, pasensya na ha, kasi sobrang fuck up ng Pilipinas na binigay namin sa inyo, sa generation mo." Sino nagsabi? Ha? Tawag dito, ano, ah, follower ko na residing abroad na majonda na siya, majonda na siya. Tapos sabi niya, pinapanood ko parati kayo ni pagka naka-live ka, pagka live kayo ni Sas, pinapanood ko kayo parati. Sabi niya, "Pasensya na ha, kasi sobrang fuck up ng Pilipinas na binigay namin sa generation mo." So, sabi nila, at this point, siyempre mamamatay na daw siya kasi matanda na siya. Kasi matanda na siya parang mga 70 plus na siya gano'n. 70, 80, sobrang matanda na. Tapos sabi niya, "Pasensya na kasi sobrang fuck up ng Pilipinas na binigay ko sa'yo. Kasi siyempre na-busy kami sa life, na-busy kami sa mga ano, hindi namin naisip na, ah, sobrang sobrang meron pala kaming responsibilidad na gano'n." Ayun. So parang ngayon naaaliw rin sila na si Inday kahit papaano she's standing up and, we are in a very, very fuck up system, And dito sa fuck up system na ito na meron tayo, may mga tao na nagsha-shine, ayun. For example, si PRRD at saka si Inday, they were able to, make some stride doon sa
pag-address ng problems ng ordinary Filipino. Even in this fuck-up system. Ganon. So sabi ko kay Inday, sabi ko sa kanya, VP, ang tawag dito, alam ko naman mahirap eh. Alam ko naman na ang tawag dito na hindi naman madali sa'yo yung sitwasyon mo ngayon eh. Pero sana, huwag kang mag-give up, mag-try. Ayun. Sabi mo sa kanya? Oo. Anong sabi niya? Sabi niya, kasi naiiyak ako. Tapos sabi niya, alam mo, naiiyak ako. Naiiyak rin ako, pinipigilan ko na. Sabi niya? Oo. Sabi niya naiiyak siya? Oo. Sabi niya naiiyak Ulit daw yung siya. sinabi mo sa kanya para marinig ng lahat. Sabi ko, alam ko naman mahirap para sa yung sitwasyon mo. Pero kasi kami, sabi ko kagaya yung mga followers ko, durog na yung puso nila eh. Lalo na yung mga matatanda, di ba? Everyday nakikita mo, parang putang ina, ganito na ba talaga yung bansa natin? Ganito na ba talaga yung, di ba, ano to? Di ba, parang, ganito na lang ba tayo? So sabi ko sa kanya, syempre, mahirap, she's facing impeachment, sa katerba yung kaso niya, lahat kaaway niya. Syempre, thankful ako na meron at least kahit papaano, meron kang maituturo dun sa mga bata na, kayo ha, ganito ang itsura ng matapang. And then you point your finger to Inday. Kasi, sa ginagawa ngayon ni Inday, talagang sobrang tapang niya eh. Di ba? Yeah, sobrang tapang niya. As in, actually, yun lang naman ang ko eh, na parang, I'm so happy na Inday kept herself. Naiyak na rin ako. I'm so happy, Inday, na you gave, kasi ano ka namin, Inday, generation ka namin eh. You are the, actually, Inday is the representative of our generation. Yes. You know, siya yung generation natin, 35 to 50. 35 to 50. Si Inday yan eh. Tayo yung ngayon eh. We have the purchasing, tayo yung 35 to 50, di ba? Siya yan. Whoever is the, kasi every generation has some representative person eh. I think it's Inday for our generation. It's Inday. And I am so happy na Inday didn't fail our generation. Yes, oo. Kahit hindi ka manalo, Inday, kahit matalo ka dyan sa impeachment, kahit hindi ka maging presidente, you represented our generation so well. How? Hindi, kasi alam namin ng laro sa politika. Kung ibang tao yan, nagpabili na yan. Nagpakain na sa sistema, di ba? Nagpakain sa sistema. Si Inday, sinapak ni Inday yung sistema. And dahil dyan, Inday, alam mo yun, kasi yun ang kinakabahan ako eh, na parang, yun actually iniisip ko eh, kung si Inday nagpabili to sa sistema, anong gagawin ko? Totoo. Kayo, anong gagawin nyo? Kung si Inday hindi siya lumaban, tumahimik na lang, nag-agree na lang siya sa mga nangyayari, at nagtrabaho na lang siya, at anong gagawin niyo? Ako, I will really, nabudol ka na ng presidente, mabubudol ka pa ng vice president. Correct, oo. Alam mo yon? Kaya nga ako sabi ko, for me, what Inday did is already okay for me. Oo. Alam mo yon na nilagyan niya ng shape at face yung tapang. Nilagyan niya ng, sabi ko nga, hindi kasi naiintindihan ng ibang mga tao yung, I mean, lalo na yung mga naghahanap ng women figure, yung female figure na talagang matapang, bakit hindi niyo makita si Inday na ganun? Bakit yung mga feminist kinemberlo dyan, di ba? Nilagyan ang dali lang magpa-victim eh. Kung ganun yung diskarte ni Inday, talaga namang inapi siya, tinanggalan siya ng budget, nireklamo niya ba yun? Di ba? Pinagkaisahan siya ng mga dirty old men ng Congress. Ginamit ba niya yung gender card niya? Hindi. Di ba? And she's fighting back. At naninindigan siya kung ano yung pinaninindigan niyang tama. Sabi ko, kung wag siyang mag-give up. Sabi ko, sana wag po kayo mag-give up kasi
we can also die trying, making this country better. Ayun. Sabi niya nakakahiya na maging Pilipino, no? Sabi niya. Sabi niya, nakakahiya na maging Pilipino, no? Pero sige, try natin. Ayun. Yun yung sabi niya. Nakakahiya na maging Pilipino, pero sige, i-try natin. Ayun na nga. Kasi alam mo yon, pero ako talaga, tangina, hindi ka nag-sell out. Yes. Girl, ang dami natin nakita nag-sell out. Nag-sell out nga yung isa sa pinakamamahal nating malaking vlogger. Na dahil nga sa kanya, naengganyo lahat mag-vlogging. Aminin nyo lahat, no? Marami siyang na-influensyahan. Tapos biglang nag-sell. Na parang, and then here comes Inday saying to us, sa putang ina, hindi ako mag-sell out, gago kayo. Ano yun? Oo. And it's a wonderful time to be alive. Correct. Totoo. Actually, sa totoo lang. It's our moment to show, not everyone is given an opportunity. Hindi ko sinasabi na para magkaroon ka ng hero complex lahat. But this is the very moment when you should take risk. Ayun. Sabi ko nga, I'll support Inday as long as she's gonna stay fighting. Yeah, wag ka mag-sell out. Ako yun wag ka mag-sell out. Oo. Don't. Kailangan mo ba? Hindi mo kailangan eh. Correct. Kasi una, naging presidente ng tatay mo. Ikalawa, naging vice president ka, highest votes in the history of the Philippines. Magsisell out ka pa ba? Kanino ka magsisell out? Magsisell out ka sa mga taong yan? Wala naman silang prinsipyo sa buhay eh. Why would you sell out to them? Kaya nga ngayon na, ilaban mo yan. No? Ngayon, kung pagod ka na, okay lang, pero wag ka magsisell out. Mas naisin ko yung pagod na ako muna, be. Pahinga muna ako. Kaysa yung makita ka namin magsisell out. Ako yun eh, na parang tangina, sell out to sa Inday. How would you, iniisip ko yun eh, na iniisip ko yun 2 years ago, last year, then biglang nagganito, sabi ko, wow. Sabi, ibibenta. Ano ba, Gino? Ilan taon ka na, Gino? Ilan taon ka na, Gino? Hindi, ano kasi yan eh, 90s, ano yan eh, no? 90s. Parang very abuse yung word na yan pagka nung 90s. Sell out ka, sell out. Hindi yan yung ibig sabihin ng sell out. Hindi alam yung ibig sabihin ng sell out. Ito si Joey, alam niya yung sell out, taga-UP yan eh. Madalas na ginagamit yan. We meet again, sell out. Ayun. Anyway, yun. Sa history na si VP tulad ni PRRD. Yun lang. So, nag-ano siya, sabi niya, hindi, sige, itry natin, ganun. Sige, itry natin, gawin natin. Sabi niya. Alam mo, ang ano si VP, no, yung talaga nagbigay talaga siya ng time to talk to each and everyone na gusto ko mausap sa kanya, nag-ano talaga siya. Yung interaction talaga is very, very, very authentic, ganun. Ayun. Tapos sabi ko, kasi naiiyak ako nung parang na usapan, medyo naiiyak ako. Tapos tinatanong ni Tio, sabi, ano pinag-usapan niyo? Tapos kinukwento kay Tio, naiiyak na naman ako. Tapos kinukwento ko, naiiyak na naman ako. Buisit, iyakin. Ayun. Sell out song by Real Big Fish. Oo. Nalaban kami, Miss Joey, para sa future ng mga anak namin, sabi ni Kian. Ayun. And let's do it. Let's do it intelligently and let's do it by while understanding the whole problem. Kasi hand in hand yan eh. Hindi po pwede na merong maiwanan para maging mas meaningful yung change, ganon. Ayun. So sabi ni Vina Clark, ako po Miss Joey, 22 years old, and sobrang frustrated nung nabudol ni BBM Bangag. Kaya kahit po na most of all your followers po matatanda, I still believe na madami pa ding Gen Z na for Duterte po, sabi ni Vina Clark. Ayan. Ayun. Actually, yun nga, yung may mga may mga nagpi-PM nga rin sa akin na mga bagets, Vina. Marami rin mga Gen Zs na, na reasonable.
at saka mga ano rin, nakikita rin yung value nung politics ng mga Duterte, gano'n. Kaso, yung mga mas bata kasi, hindi sila mas vocal. Kasi, I don't know, maybe your generation is dominated by by the louder group. Ganon. Ayun lang. Grabe. Ayun. Anong nangyari pa doon sa meeting nyo kay VP? Nag-dinner, kumain, tapos yung masarap yung pakain niya. Hindi katulad ni PRRD. Pero hindi bongga yung food, pero masarap. Diba, lang, simpleng ulam lang at saka kanin, ganon. Masarap yung food. Tapos, kinausap niya isa-isa yung lahat ng mga vloggers, isa-isa. Ano lang naman kami, a little more than 30, ganon. Tapos, nakipagpicturan sa kanya, ganyan, tapos ang ganda ng skin ni Inday. Ganda ng skin niya. Tapos yung talagang mamula-mula, yung ganon. I think it is the German in her. Ayun. Kaya ganun yung kutis. Tapos, ayun, usap-usap, ganon. Chika-chika with other vloggers. Hindi rin masyadong mahaba yung event. Kasi kailangan umuwi ni VP sa Davao dahil di ba namatay yung uncle niya. Ayun. Walang wine na tag 650k katulad kay FF. Wala kasi tayong masyadong piniplease pag mas matanda na, kaya we are more vocal and more comfy to express ourselves. Yeah. Totoo. Ayun. Sabi ni Robert Doronilla Jr., my grandfather did the same thing as you, Joey, during FEM. He was convicted lang kasi critic siya nung time. Hala, grabe naman kayo. Ba't naman kayo convict, Sir Robert? He was convicted lang kasi critic siya nung time. His name is Amando Doronilla. Kaya I am with you guys. Laban tayo, sabi niya. Ayun. Parang hindi naman yata sila hindi naman sila, I don't know, hindi rin natin alam. Pero parang nagsisimulan na nga silang yung takot-takutin at saka i-intimidate yung mga critics. Kasi yung House of Representatives, yung Quadcom, irritable na sila sa mga vloggers eh. Biruan niyo, part na kami ng part na ang mga vloggers ng mga bashers, trolls, and paid vloggers daw. Sana po sabihin niyo kung saan po nakukuha yung bayad. Please, para bago niyo kami ipakulong nakuha naman namin yung bayad. Ayun. Doronilla the writer. I think so. Bakit? Ano yung si Doronilla? Pinakulong raw nung tatay daw niya, pinakulong nung time ni FEM. Bakit naman nabanggit si Doronilla? Ayun nga daw, parang critic daw ni Marcos nung oh my God. Yung tatay ni Robert, yung tatay niya yung nag-report tungkol doon sa alleged ambush ni JPE. Tapos, chief editor yung tatay ni Sir Robert, chief editor ng Chronicle. Doronilla was among 7 journalists arrested and taken into military custody at the Philippine Constabulary. He was later released in December after being made to promise not to participate in anti-national activities, resume work without a military permit from the military, give or participate in any interview with local or foreign media, and was required to report periodically to the military. Ang lupit Ayun.
Tapos nag-Manila Times. Nag-Manila Times yung tatay niya. At ito ang nakakaloka. Magka-birthday kami ng tatay niya. Nino? Nung tatay niya, ni Robert Doronilla, ni Amando Doronilla. Ay, Sir Robert, magka-birthday kami ng tatay mo. Kaloka. He coined the term demarcosify. Akala ko paninira lang ang ginawa nila sa Marcos Sr. Pero ang mga Marcos magnanakaw talaga at harap-harapang ubusin ang pera ng bayan. Sabi ni Yogara Thunder. Ako never ko naman naisip na paninira lang talaga yung pagnanakaw. I think meron talaga yung corruption. Meron talaga yung corruption. Even then, it's just that, ang problem kasi, ang mali rin kasi ng mga kalaban ng mga Marcoses noon, I don't know, but for some reason, bakit hindi nila na-prove legally? Ba't hindi nila na-prove legally yung mga accusations? Well, actually, yung binabato nila ngayon, actually, kahit nung mga kakampi ni BBM kay Inday, yun nga, meron na noon, di ba may decision nga yung Supreme Court noon na ito lang yung nasa salin nyo, bakit ganyan yung pera ninyo? Oo. So, yung pa lang, that's already finished. Oo. No? Ako kasi, I don't think that they stole revenues of the government from the taxes. Mm-mm. What I think is, kasi this was during the Cold War. And during the Cold War, the United States bought bribe leaders. Mm-mm. Umalma nga nun si Lee Kuan Yew. Sabi ni Lee Kuan Yew, pinabalik ko nga yung pera. Para nagalit sa US, nakakapag-away pa sa CIA si Lee Kuan Yew. Binulgar niya yun, binibili siya, binabribe siya. At malaki. So, given that, malaki talaga kikitain mo, ganun pa lang. So, that's my point. Kaya hindi nila mapatunayan. Paano mapapatunayan? Kailangan mong kausapin yung United States, magkano yung binride nyo dito kay Apple Lakay, magkano yung ganito. Yan, nung Cold War, malakas ang bilihan nun. Kailangan ng Amerika ng kakampik. Otherwise, mawawala ka, ganyan. Mm-hmm. And that's my take on it. Okay? Mm-hmm. Yeah, siguro yung mga crony, ganyan. Mm-hmm. Pero yung direkta na ginamit mo yung position in order to enrich yourself. Definitely. Ako, kasi syempre, that's still corruption eh. Oo, that's still corruption. Ni Tamba, sa tingin niyo ba si Tambi, ang pera niya nanggagaling sa taxes niyo? Mm-hmm. No, he's using his position, everything nakakibat nun, para siya ay makapag-camcamers. Mm-hmm. As we have seen in the case of Akada. Mm-hmm. Gets you na? Correct. Ayun, so anyway, so parang never ko naisip na paninira lang yung binabato sa kanya and everything. It was never like that. Because I think na ang problem kasi nung Marcos Yellow noon, ang dami nilang binabato sa mga Marcos. Pagkatapos, ganun rin naman sila at a certain level. Ganon yung, hindi, magnanakaw yan, ganun. Pero, yung mga nang-aaway sa kanya, if not the same, baka worse pa. 'Di ba? Ganon. So yun, pagkatapos, pag titingnan mo yung dalawa, yung Marcos, yung tatay, merong mga dependable policies. At that time, nung sila yung nasa power. Pagkatapos, si Tita Cory, at saka yung mga sumunod na mga yellows na what dependable policies have they formulated nung entire time when they took the country from the Marcos, from Marcos Sr. Wala silang talagang na-fortify na national policy na talagang, ito pinagyaman talaga ng mga Aquino ever since they took over. Yeah, exactly. Their only claim to fame is EDSA. Correct. Tapos panay democracy. Pinagtibay namin. Lumaki kami nito sa 80s ni Joey, Di naman nagkakala yung edad namin nito. Diyos ko, dahil ang hirap ng buhay noon. Oo. Laging brown out. Alala mo yun sa school? Yung nagkaroon ng schedule ng pasok kasi laging brown out. Ayun, diba? Hindi man ako naniwala talaga na hindi ako naniwala na hindi magnanakaw ang mga Marcos. I think, nagnakaw talaga yan.
in one way or another, sabihin natin hindi sa kaban ng bayan, inabuso nila yung posisyon nila in order to get money. Ganon. Ang pera kasi, kahit sa ang source ng pera, whether galing yan sa taxes or pera yan na binigay sa isang government official, it becomes part of the public fund eh. Well, dinonate, nakuha mo for dealing with, kung ikaw government official, that becomes public fund, part of the public fund. So, pera yan ng magiging pera ng bayan yon, ganon. So, ngayon, I never believe na malinis sila or ganyan. Hindi talaga. It's just that, during that time, you are battling the lack of accuracy ng mga yellows na binabato sa mga Marcos until it became, kasi parang yung mga yellows kasi noon, parang anong nangyari, sobrang dinemonize nila, but it did not match the energy pagdating dun sa mga actual na trabaho, actual na pagpapatunay. So it becomes more of, ako sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung bakit yung PCGG nagaganyan eh. Wala kayo na-recover talaga, putang ina. Yung mga na-forfeit, wala man lang dyan na-declare criminally na hanggang civil forfeiture lang. I mean, hindi ko gets na bakit ganun lang yung achievement and they call it achievement already. Kasi hindi tayo malilito sa mga Marcos, sa totoo lang. At hindi tayo malilito dun sa mga binabato sa mga Marcos had they convicted at least one Marcos. Hindi magkakaroon ng confusion sa kwentuhan. Hindi magkakaroon ng parang redemption arc. Ganon. Kung meron kasi lang na-convict na isang Marcos, kasi parang nangyari, sobrang dami na nung bintang ninyo, pagkatapos wala kayong napatunayan dyan. Oo, walang conviction kahit isa. So, kumbaga, parang, paano yun? Ganon. Ayun. Kritiko tatay ni Mr. Robert, ikaw naman vlogger, Miss Jo. Oo, kritikong vlogger. Joey, lolo daw ni Robert at hindi tatay. Ay, lolo pala. Robert, yung lolo mo ka-birthday ko. Birthday ko. Kasi Amado, Doronilla. Ama? Lolo pala niya. Amando Doronilla. Ayun, yung amo ko na Emirati na lalaki, kilala si Marcos Sr. na harami kibir daw, sobrang magnanakaw daw. Kaya nagulat siya bakit naging presidente pa yung anak. Ayun. Oy, nandito si Yumi. Hi, Yumi! Yumi, akyat ka man, kwento mo yung tangkang pang-babribe sa'yo ng mga congressman. For real? Sino binabribe? Oo, vlogger din to eh. Vlogger to, tapos ang tawag dito, parang sa TikTok, nagkukwento-kwento siya, kasi victim siya nagkwento siya about dun sa kanyang personal experience, tungkol dun sa, kasi lumalaki siya, meron siyang 3 titong Addictus Benedictus. Ganon. Pagkatapos, yung isang tito niya, pinakulong niya. Ayun. Ano nangyari kay Colonel Grijaldo? Inisyuhan siya ng contempt order ng House of Representatives. Opo, 10M, sabi ni Yumi Santiago. Talaga ba? Sino si Yumi? Oo, alam mo sa totoo lang, di ba ako nakaka-receive ng mga ganyang kalalaking offer? Sino si Yumi? Vlogger din siya na talaga siya, beauty guru siya. Kasi meron siyang aesthetic clinic. Baka malaki ang niya, baka malaki ang niya. Malaki yung follower niya sa YouTube at saka sa TikTok. Ayun. Sino nag-bribe? Ewan ko, akit kay Yumi. Ay, hindi, bakit ka binribe? Ano ba ginagawa mo? Nakikipaglaban ka ba? Oo, nakikipagbardagulan siya sa So, may Inday Sara rin yan sa noo. May Duterte rin sa noo. Hindi kasi nila ang presyo nyo, Joey, na all 10M, sabi. Hindi pa talaga ako na-off eh. Sa totoo lang, kaya nagtataka kay Ace Barber. Sabi ko, sabi ko ganun. May nag-offer sa akin. Alam mo kung magkano ang offer? 40,000. May nag-offer na sa akin. Tapos 40,000. Monthly. Sabi ko, putang ina. Sabi ko, 40,000. Gas ko palang, ubos na yan eh. Diyos ko.
Ayun, nandun si Yumi sa hospital at nagkita sila ni VP Sara at hug sila ni VP. Sabi ni Boyats. Oo, nagkita kami ni Yumi sa live ni Tatay Amik. Ayun, ang liit 40K. Oo, nakakaloka 40K. Di syempre parang ayun. Sabi ko, di na, 40K. Diyos me. Ayun. Hindi ka o-offeran, Joey, kasi ang lutong daw ng PI mo, sabi niya. At saka parang, opo Ma'am Joey, hindi ko alam paano umakyat, sabi ni Yumi. Click mo yung link. Ito, oh. May link ako na sinesend. May link ako dyan. Ayan, oh. Ayan. Ito. Ayan. I-click mo lang yan, tapos makakapasok ka na. Sabi ni Boya, si Banat Bay naman, sabi niya 500,000 daw offer sa kanya at monthly pa raw. Ayun. Talaga? Ano lang ako yata, siguro sa tingin nila cheap lang ako. 40K lang yung offer sa akin. Tangina, nakaka-insulto. They know kasi, Joey, na hindi ka mababayaran. Well, at least mag-offer naman sila ng mataas, di ba? Parang, mag-offer naman kayo ng mataas. Hindi ka magpapabayad at the end of the day, pero sana naman yung attempt, taasan niya naman yung attempt. Di ba? Mga 100M daw, pwede with lifetime glutathione and amanpulo. Twice a year. Baka 40K pa lang subscribers mo noon, sabi ni Volt Gamer. Hindi, wala. Ano pa yan, matagal na yun eh. Parang sobrang onti pa lang. Oo, parang 15K pa lang yata ako sa Facebook noon. Ayun, 40K, may VAT pa yun. Sabi ni Mabel Bumatay, convicted si Imelda Marcos sa Sandigan Bayan for graft in November 2018. On appeal siya sa SC hanggang. Yun nga eh. That's the best they got. Tapos yan pa yung yata yung LRT Ay hindi pala yun, na-acquit na pala siya doon. Ang liit ng 40K, kaloka. True, di ba? Nakaka-insulto. Sana mag-attempt naman kayo. Kasi para malaman mo lang kung ano yung market value mo, di ba? Yung market value. Okay po, for a while, sabi ni Yumi. Ayan. Hindi, Yumi, schedule na lang tayo. Akyat ka sa susunod na live. Ako mo na ngayon. Kasi figure out pa niya kung paano eh. Teka, wala kang pakialam. Madali lang yan. Mag-lipstick lang naman pala. O sige na, mag-lipstick ka na. Ano yung beauty guru yan? Si Payat naman ng 40K. Hindi nila alam. Prutas lang, masaya na ako. Char. Ang hour sa akin, pilihan ko lang itlog ni Tamba for 100 pesos. Kaya, na-insulto. Pilihan ko lang itlog ni Tamba for 100 pesos. Kaya na-insulto ako. Pero sabi nila, maliit lang naman ng itlog. Grabe to si Boyats. Akit ka na! Asa ka na, Yumi? Maganda si Yumi. Oo, maganda yan. Beauty guru yan eh. Misa sa'yo may offer. Wala. Di ba sabi mo nung yung Love the Philippines, merong nagbabribe sa'yo? Well, it's not being said na bribe, but it's already like that. Ayun. Hindi naman nila sasabihin binabribe ka nila. Pero yung offer sa'yo, di ba parang 2 million ba yung mo nun? To take it back? To take back the Love the Philippines, Tama ba? Mga ganyan. Di ba sila din na nagsabi? Yung sinateyata. Yung politik. Wala lang ako sinasabi na ginanyan nyo ako, bigla kayo pa yung naglabas. Kaya alam ko na sila ang nasa likod nun. Ayun. Yumisan ka na. Ayan, bilis. Para masabi mo sa amin ang sekreto ng 10 million na offer.